Hello classmates and welcome to the second episode of LearnMoTo, where we share everything that we learn sa walang katapusang pag-aaral namin sa pagmumotor. Ang aming misyon ay magbahagi sa inyo ng quality learning content na kinalap namin mula sa pinakamagandang sources sa buong mundo. Kung sa tingin niyo ay magandang aming ginagawa, kindly subscribe, like, and share this with your friends. Naranasan mo na ba ito? Nagra-ride ka, chill lang. Mga 50 or 60 lang ang takbo. Tapos biglang may tumawid o humarang sa daan. Imagine natin na itong motor na ito yon. So ito ngayon ang tanong, kaya ba ng preno mo o hindi? Kung merong isang skill na dapat matutuhan ang lahat ng rider, kay big bike o scooter, ito ay ang proper braking. Ang brake ang pinaka-importanteng control ng motor. Una pa sa throttle. Bakit kanyo? Madaling tumakbo na matulin sa motor, gasan mo lang nandun ka na. Mahirap ay yung pigilin mo ito. Sa unang tingin, napakasimple ng braking. Pero sa totoo lang, ito ay napaka-complicated na bagay na kailangan nating himayin para maintindihan kung paano gumagana ito. Bakit kanyo? Kasi bago mo magamit na maayos ang isang bagay, at least dapat naintindihan mo kung paano gumagana ito. Alamin muna natin ang mga components ng braking at ang relasyon nito sa bawat isa. Ang brake pressure ay ang puwersa na ibinibigay natin sa pagpisil o sa pagtapak ng brake lever at pedal. Ito ang nag-a-activate ng brakes na pumitigil sa mga gulong. Kapag mahina lang ang pisil mo, mababa ang brake pressure, kaya dahan-dahan lang ang pagbagal. Pagka naman malakas yung pisil mo, mataas yun ang brake pressure, kaya mas madaling hihinto yung bike. Ang maximum braking pressure na pwede mong ibigay at any given time ay hindi dapat lumampas sa traction level mo. Kung hindi, mag-slide yung gulong mo. Pag in-apply mo na yung brake pressure, ang kasunod dito yung tinatawag na weight transfer. Ito yung paglipat ng bigat ng motor mo sa pagitan ng gulong sa harap at sa likod. Kapag tayo nakahinto or tumatakbo ng constant speed, walang nangyayaring weight transfer. Pag tayo nag-accelerate, yung bigat ng motor pupunta sa likod ng gulong. Pag tayo nagpreno, yung bigat pupunta sa harap. Ang third component ng braking ay ang contact patch at yung kakambal nito na traction. Ang contact patch ay yung parte ng gulong mo na nakasayad sa kalsada. Mas mabigat ang load ng gulong, mas malaki ang contact patch. Mas malaki ang contact patch, mas malakas ang kapit ng gulong. Imagine ninyo na itong roller na ito ay ang gulong ninyo. Kapag magaan lang ang karga ng gulong, maliit ang contact patch. Pero habang bumibigat ang load, medyo nafa-flatten yung gulong at lumalaki ang contact patch. Kaya, tumataas ang traction ng gulong mo. Okay, so ito yung braking process. Una, mag-a-apply tayo ng braking pressure sa pedal o sa lever. Ito ang mag-generate ng braking force na pipigil sa gulong natin. Kaya lang, ang braking pressure na pwede nating gamitin at any given time ay hindi dapat lumampas sa traction ng gulong mo. Kasi mag-i-slide ka. Step 2. The moment na i-apply natin yung braking pressure, kahit konting-konti pa lang, nagsisimula na yung weight transfer. Lumilipat yung bigat ng motorsiklo sa harap. Step 3. Because of the additional load sa front tire mo, mapipipi ito ng konti, kaya lalaki yung contact patch at therefore mag-i-increase yung traction. Nakuha nyo ba? Okay, ganito yan. Sabihin natin na bago ka magpreno na andito yung limit ng traction ng front tire mo. Alam natin na yung braking force mo, hindi pwedeng lumampas yan kasi dudulas yung gulong mo. Pero, alam natin at the moment na ginalaw natin yung preno natin, magkakaroon ng weight transfer at contact patch growth at mag-i-increase yung traction. So, ang pwede natin gawin, hahabulin natin ng preno yung traction, pero hindi natin lalampasan.
hanggang marating natin yung talagang limit na yun na lang ang kaya ng gulong. Ito ang tinatawag na progressive braking. Ang ibig sabihin nga nito, gano'n na nga, progressive. Hinahabol mo ng brake pressure yung taas ng traction. Ang simpleng eksperimentong to sa pamamagitan ng actual na gulong ng motorsiklo ang magpapakita ng relasyon ng weight transfer, contact patch at friction or traction. Ang gulong ng motorsiklo ay kaya magdala ng malaking puwersa o bigat. Kaya lang, hindi natin pwedeng biglain ito. Dito sa unang parte, parang binibigla natin ang braking. Dumudulas ang gulong kapag biglaan ang load o puwersang ikinarga mo dito. Pero, kapag dinahandahan mo ang braking at inantay mo ang weight transfer at lumaki ang contact patch at sa ganon ay tumaas ang friction or traction, dito lumalabas ang gripping power nito. Ngayong na-discuss na natin yung theory ng braking, tingnan nga natin ang itsura nito in real life. Ang gagamitin natin dito sa demo ay bike. Kasi sa bike, mas madaling makita yung mga effect na pinag-uusapan natin. When we brake, yung braking force natin ang mag-a-actuate sa brake para pigilin yung ikot ng gulong. Dahil yung gulong yung nakakapit sa kalye, ang tendency ng bike at ng katawan natin is to keep moving forward. Kaya nagkakaroon ng weight transfer sa harap. Kapag bigla mong sinunggaban yung brake mo at hindi mo inantay yung weight transfer, malamang mag-lock up yung gulong mo kasi mababa pa yung traction mo. Tandaan natin na mabilis nangyayari ang weight transfer, contact patch at traction increase. Less than half a second yan sa emergency braking. Pero sapat na yon, basta gagamitin mo yung progressive braking technique. Ngayon, nakita natin yung kaibahan ng tama at maling braking, pero ano ba talaga ang limit ng front brake natin? Sa pamamagitan ng tamang progressive braking technique, maisasagad mo ang braking power ng hindi nagla-lock up ang iyong gulong. Madalas hanggang sa punto na aangat ang gulong mo sa likod. Ito ang tinatawag na stopping. Please do not try this at home kung nagsisimula ka pala mag-aral. Doon sa naunang part nitong video na to, nakita natin kung ano yung proper braking technique at nalaman natin na ang susi dito ay yung progressive braking. Pero paano ba nating matututuhan to? Well, isa lang talaga ang paraan. Practice. Yun lang. Pwede mong basahin lahat ng libro, panoorin mo lahat ng video, pero pag hindi mo ginawa, wala mangyayari sa'yo. Honda Beat FI ang gamit ko dito. Perfect to para dito kasi wala itong ABS. And by the way, lahat na ito ginawa sa private road. Mapapansin nyo na kanang kamay lang ang focus natin. Kasi nga, up to 90% ng stopping power ng bike mo ay nasa front brake. Kaya ito muna ang pag-aaralan natin. Normally, dalawang daliri lang ginagamit ko sa front brake. Pero mas matigas kasi ng konti ang preno ng Honda Beat. Kaya 3 fingers ang kailangan. Pansinin nyo ang galaw ng kamay ko. Mabilis ko ang inaabot ang brake lever, pero swabe ang unang piga ko dito, mga 10% lang. Sapat na ito para magsimula ang weight transfer. Habang bumibigat ang harap at lumalaki ang contact patch ng gulong, ay tumataas ang traction nito. Tuloy-tuloy kong ini-increase ang brake pressure ko. Isang paboritong exercise ko ang pumili ng isang bagay sa tabi ng kalsada, kotse, motor o iba pa, at gawin kong target stopping point ang mga ito. Ibig sabihin, dapat mapigil ko yung motor bago ko abutin ito. Magandang practice ito sa pagtansya ng braking distance ng motor mo. Normal lang na umigit ng kaunti ang rear tire mo dahil napakababa ng traction nito during hard braking. Ang iingatan mo ay ang front wheel lock-up at wheeling nito. Nangyayari ito kahit na swabe ang braking ko dahil nalagpasan ko na ang traction limit.
As usual, ang lahat ng binahagi namin sa inyo sa video na ito ay nakabase sa turo ng mga kilalang expert sa larangan ng motorcycle training katulad ng Sharp Rider Riding School ng Canada at ni riding expert Greg Widmar ng MotoJitsu. Para sa mga bago sa channel na ito, meron kaming advisory board na pinangungunahan ng walang iba kung hindi si Mr. Lee Parks, ang founder ng Total Control Riding School sa United States. Pero lilinawin po namin na ang lahat na ito ay walang silbi sa inyo kung papanoorin nyo lang at hindi nyo gagawin. Actually, hindi naman mahirap gawin ang exercises na to. Kailangan mo lang parking lot na medyo maluwag o kalye na walang dumadaan. Simula ka mabagal lang, 20, then 30, all the way hanggang 60. Ang goal mo ay yung matutuhan mo kung paano mong pipigilin consistently yung motor mo in the shortest possible distance. Practice. Para kung mangyari man sa ito, alam mo, kaya ng preno mo. So, that's it for now, classmates. Again, I hope na kahit papano ay nakatulong ito para madagdagan ang inyong kaalaman at sa ganun ay maging mas magaling at mas ligtas sa rider kayo. Smarter, better, safer. This has been LearnMoTo.